Imbes na bagong taon ang sasalubong sana sa mga kabataan sa Matalam, Cotabato, ay Granada ang kanilang naabutan. Napakabait kung sinapit ng mga kabataan dahil imbes saya ang habol nila, pero nauwi ito sa trahedya. Panoorin ang buong kwento. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Ang Cotabato City ay isa sa mga pinakamakulay at makasaysayang lungsod sa Mindanao. Kilala ito bilang the Cultural Crossroads of Mindanao dahil dito nagsasalubong ang iba't ibang kultura ng mga Moro, Kristiyano at Lumad. Ang lungsod ay simbolo ng pagkakaiba-iba, pananampalataya at matibay na pagkakaisa sa kabila ng mga hamon ng kasaysayan. Isa sa mga pinakatanyag na simbolo ng Cotabato City ay ang Sultan Haji Hassanal Bolkiah Masjid na mas kilala bilang Grand Mosque of Cotabato. Ito ang pinakamalaking mosque sa Pilipinas at isa sa pinakamalaki sa buong Timog Silangang Asya. Dinadayo ito ng mga turista at mananampalataya dahil sa kahangahangang arkitektura at espiritual na kahalagahan nito. Ang Cotabato City ay hindi lamang isang lugar sa mapa. Ito ay isang lungsod na nagkukwento ng kasaysayan, pananampalataya at pangarap ng mga taong patuloy na lumalaban at umaasa para sa mas mapayapang kinabukasan. Tuwing bisperas ng bagong taon, nagiging buhay na buhay ang Cotabato City. Puno ng liwanag ang kalangitan, umaalingaw-ngaw ang tawanan at ramdam sa bawat kanto ang pananabik ng mga tao, lalo na ng mga kabataan. Sama-samang nagtitipon ang magkakaibigan at pamilya sa mga bukas na lugar upang panoorin ang makukulay na fireworks display na tila nagsisilbing simbolo ng pag-asa at bagong simula. Makikita ang mga kabataang nakangiti, may hawak na cellphone para i-record ang bawat pagsabog ng ilaw sa langit. May ilan na nagsasaya, may ilan na tahimik na humihiling para sa mas magandang taon. Sa bawat putok ng paputok, mas lalo pang lumalakas ang sigawan ng tuwa. Sa sandaling iyon, parang walang problema ang mundo. Puro saya, pangarap at pag-asa lamang. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon, isang hindi inaasahang panganib ang sumira sa masayang tagpo. December 31, 2025, alas 8 ng gabi, 4 na oras bago magbagong taon. Masayang nanonood ng fireworks display ang mga kabataan sa Purok Ipilpil, Dalapitan, Matalam, North Cotabato. Habang abala ang mga kabataan sa panunood ng fireworks, isang malakas na pagsabog ang biglang yumanig sa paligid. Ang dating tunog ng kasiyahan ay napalitan ng sigawan, takot at kaguluhan. Sa isang iglap, ang selebrasyon ay naging eksena ng pangamba nang may mga suspek na naghagis ng granada sa lugar kung saan nagtitipon ang mga kabataan. Ang dating tunog ng kasiyahan ay napalitan ng sigawan, takot at kaguluhan. Sa isang iglap, ang selebrasyon ay naging eksena ng pangamba nang may mga suspek na naghagis ng granada sa lugar kung saan nagtitipon ang mga kabataan. Napakabilis ng pangyayari. Ang mga sugatan na kabataan ay para wala sa sarili at hindi alam kung ano ang eksaktong nangyari. Ang alam lang nila ay nagkalat ang mga dugo sa kalsada. Tanda ng marami ang nasugatan mula sa pagsabog.
Umalingaw-ngaw ang balita at nakarating sa mga kapulisan. Agad-agad naman itong inaksyonan ng mga otoridad at pinuntahan ang nasabing lugar. Ayon sa mga nakakita, 2 suspek ang sakay ng motor ang naghagis ng granada sa mga kabataan. Agad-agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga kapulisan para mahuli ang mga salarin. Samantala, madami ang nagtamo ng injury at tinatayang nasa 22 ang dinala sa M. Lang Hospital upang bigyan ng agarang gamot. Samantala, klinaro naman ng kapulisan sa pangunahan ni Police Colonel Jerson Biray, Acting Provincial Director ng Region 12, sabi niya na hindi ito bombing incident, kundi pawang paghagis ng granada lamang. Samantala, naabutan ng mga kapulisan ang mga suspek na nakamotor at napag-alaman ang pangalan ng isang suspek ay si alias Khan. Aarestuhin na sana si Khan, ngunit nanlaban ito sa mga kapulisan at nagpaputok. Habang nagpapalitan ng putok ang mga kapulisan kontra sa mga suspek ay tinamaan si Khan dahilan ng ikinamatay nito. Nakatakas naman ng isang suspek at driver ng motor at kikilalanin pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan nito. Na-recover ng mga pulis ang kalibre 45 na mga suspetsyado at isang maliit na pakete na hinihinalang pakete ng shabu. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnil Melocotones, sangkot umano ang 2 suspek sa pagtutulak ng iligal na droga sa municipality ng Matalam, North Cotabato at tinatawag na diversion tactics ang ginawa nila upang ilihis ang operasyon ng kapulisan sa kontra-droga. Bago nangyari ang paghagis ng granada sa naturang lugar, ay may naitalang report ang mga kapulisan na sangkot sa mga droga na nagresulta ng ikinamatay ng mga durugista dahil sa kanilang panlalaban sa mga kapulisan. Sa ngayon, malaya ang isang suspek na nakatakas during sa hot pursuit operation ng mga kapulisan at nakikipag-coordinate ang mga pulisya sa grupo ng MNLF para mamonitor ang kinalalagyan ng nakatakas na suspect. Samantala sa ospital, hindi lang sugat ang ginagamot ng mga doktor kundi pati ang basag na pakiramdam ng seguridad. May mga kabataang tahimik lamang, ayaw magsalita, tila ba natatakot na muling alalahanin ang nangyari. Ang iba naman ay umiiyak ng biglaan, hawak ang kamay ng kanilang mga magulang, pilit hinahanap ang katiyakang na sila ay ligtas. Mabigat para sa kanila ang tanong na walang madaling sagot. Bakit nangyari ito sa amin? Mga kabataang dapat sana'y nag-iisip ng kinabukasan, pag-aaral at pangarap, ngayon ay humaharap sa takot na baka maulit ang ganitong karahasan. Ang trauma ay unti-unting sumisira sa kanilang tiwala sa mundo sa labas ng ospital. Ang trauma ng mga kabataang ito ay isang paalala na ang epekto ng karahasan ay hindi natatapos sa pagsabog. Ito ay nagpapatuloy sa isip, sa puso at sa araw-araw na pakikibaka para muling makaramdam ng normal na buhay. Sa kabila ng lahat, umaasa silang darating ang panahong ang takot ay mapapalitan muli ng tapang at ang alaala ng trahedya ay hindi nahahadlang sa kanilang mga pangarap. Manatiling nakatutok kayo sa channel natin, Red Crime Philippines, para ma-update kayo tungkol sa progress ng kaso. Kung nagustuhan nyo ang kwento na ito ay mag-like, comment, and subscribe para wala kayong mamiss na videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories! Ingat!